Kayo po ay puri at pagsamba, no, sa mga makalangit pong awitin. And really hope and pray na muli po itong nakapagpala sa ating lahat, masasabi nga pong encourage po, no? Ano man ang ating mga kalalagayan sa buhay ngayong umaga. And yes, nagpapatuloy po kami sa aming hangarin na kayo po ay patuloy na masamahan, no? Iparating po sa inyo ang patuloy na mabuting balita ng atin pong Panginoong Jesucristo. Ang una sa lahat nga po ang kaligtasan na ating tinatamasa, ang mga hininga na meron tayo, at magiging bahagi po yun ng mga ilang ilustrasyon mamaya, yung kahalagahan po ba ng ating mga buhay. And kung meron kayong mga terminology sa inyong mga ginagamit, no? Ano ba mga hilig ninyo ngayong umaga? So, meron dyan, ang terminology ay kilay is life, parang ganun. Anong pwedeng sabihin yung is life sa inyong mga buhay po ngayong umaga? Ano po? Food is life po ba sa inyo? Ano bang inyong, yung parang, anong inyong life? Coffee is life. Parang ganon. Okay naman yon. Hindi ko po aalisin yon, but I would really declare this morning ang isang katotohanan po na ating mapanghahawakan. Kaugnay po yan sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Kung papansinin nyo nga po, ang mga pangyayari, yes, we praise God and thank the Lord na talaga po yung pananampalataya natin ay napapatunayan at na isa sa katuparan na po, no, yung mga pinaniniwalaan natin, pangyayari sa mundo, globally and locally. Pag sinabi po nating globally, andyan po yung makikita na natin yung mga developments. Kung I hope nagbabasa po kayo sa aking mga pinupost, no? Basta ang mahalaga, hindi ako nagkukulang sa inyo, no? Ng pang-aware, pang-hikayat sa kahalagahan po ng ating mga buhay is life nga, di ba? No? Sa ating mga buhay is life. No? And yun po yung puso ni Pastor eh. Kasi alam ko, meron tayong kanya-kanyang parang kung si Sister Michelle ngayon, Aya is life. Mga ganun, yung mga pinagkakaabalahan. No? And globally, locally, pansinin natin. I don't want to mention him kasi baka maging ano nyo pa siya, paniwalaan, tulad nga, aware kahit ang mga Christians, per Matthew 24, pwedeng malinlang, no? Even the elect can be deceived sa mga huling panahon. We are seeing the development, sabi ko nga sa inyo, and anytime, timely, ako ang saya, excited kasi kahit yung tatakbuhan ng tema natin sa upcoming November, nandun tayo sa timetable na yon. Yung akala ng karamihan, okay na ulit, balik na naman sa normal, di ba? Hindi na ganun nakaka-apekto ang COVID. Ganun na naman, umikot na naman ang eksena sa rumors of war, ayan. And kahit may tinatagurian nga na siya daw yung modern day Nostradamus ng England, ng UK, sabihin nyo na lang tignan na hindi ko i-declare yung name niya kasi magiging sikat pa siya. Hindi naman siya dapat sumikat. Kasi ang basihan niya, ito yon. Na-prove daw siya na siya ang nag-prophesy na sa royal family, siya nag-prophesy year 2022, si Queen Elizabeth namatay. Proven yon, siya daw yon. Nandun yun sa details. Ito yung 5 niyang mga prophecy. Yung pangalawa, babatuhin si King Charles. May bumato nga, di ba?
baka naman inutusan lang niya yun, no? Para mangyari yung prophecy niya. Pero yung kay Queen Elizabeth, talagang nadedo, 2022. Pangatlo, mananalo yung US President, nakalipas si Trump. So baka naman meron na rin siyang idea. So pwede, lahat yun eh. Di ba? And then may pang-apat siya na binabanggit doon sa aspeto ng mga prophecy niyang nangyari daw, no? Yang Ukraine. Yan. And then may panglima siya na prophecy ngayon. Mga kapatid, buhay is life, di ba? Itong year 2023, World War III na daw. Ayan. Hindi daw yan dun sa Europe. Yan daw yung magsisimula sa Taiwan. Ayan. Yan doon. Basahin nyo na lang doon sa kanyang piniresent. Sa Bing, hindi ko na banggitin pangalan niya kasi siya daw yung modern day Nostradamus. No? So, we brave for that. Sakali, 2023, what if talagang World War III nga, dahil yung Taiwan na yan, US, Russia, China na yan, ay magbabakbakan na daw. So, kanya yon, no? Na prophecy and we all believe ay nandiyan ang mga panlilin lang. Hindi natin para paniwalaan dahil meron tayong isang katiyakan na pinangahawakan. Yun po ang gusto kong ipaunawa. Para bang kahapon, kung napansin niyo yun, nag-comment ako eh. Although I give due respect, tayong mga lingkod ng Diyos dapat maingat. No? Katulad noon, I hope nahabol ko siya sa katotohanan and I pray kung nakikinig man siya ngayong umaga. Merong nag-pinost yung isa nating pinagpipray na tuturing na natin na talagang bahagi ng ating pamilya, ministry. And yung pinost niya, kinumentahan niya. Ang kinument niya, o kaya paalala ko sa inyo, maganda ang kanyang hangarin sa mga magulang na makikitira sa mga anak, ay paghandaan nga daw. Ang ganda yung nung ating pong pinagpipray na pamilya. Kasi ang mensahe ng pastor doon, mahirap daw makitira sa mga anak ang isang magulang. Alam nyo, mali yung context ng pagpapaliwanag. Pinanood ko yung video. At nilagyan ko doon ng comment ko, basahin nyo na lang yung comment ng Holy and True, no? Huwag nyo pong paniwalaan. Kasi ang paniwalaan nyo po, yun yung nasa Bible. At naglagay ako ng verses na nasa Bible. Na ang tunay na nananalig sa Panginoong Jesucristo, never will He be forsaken. No? Hindi siya mapapabayaan. At very clear, 1 Timothy 5, ang mga tunay na pamilya sa Panginoon, aarugain, lalo na yung mga balo. Diba? Notwithstanding yun. Kaso yung pananakot ng pastor doon, mahirap makitira sa mga anak pag ikaw'y matanda na. So, nadagdagan siya ng idea na hindi naman nararapat. Nagpusa ko talaga, hindi ako para kahit kaharapin ako ng pastor na yun, kahit sikat siyang pastor mali ang kanyang pagpapaunawa. Diba? Yun nga po yung aking laging puso na maipahayag yung dapat. At kaya nga dapat pansinin nyo yan kahit dito sa pulpit, kung ang mga iba nating kapwa lingkod na tanggap naman ang aking pagiging mas matanda sa kanila, nagdadagdag ako para mabalanse. Yun yung tinatawag po nating balanse, yung systematic theology. No? Hindi ka one-sided lang. Or baka ma-misinterpret ka, dapat yun na ipapakita mo, no? Ang bawat anggulo. At doon po ako ngayon pupuntos. My life today, nakalagay doon, #justified is life.
Ano po? Bakit kaya pastor? Sa binasa ni Sister Tessa kanina, sinimulan natin yung sa Psalms 51. David knows then that yung kanyang pagkukulang, kasalanan, ay matatawag nating justified ng kanyang kinikilalang Diyos sa verse 4. Ayan. Sa mga bagong join po sa amin, Psalms 51, verse 4 is the word justified. Okay? And I would go sa isang word study and doon lang po ako mag-expound sa araw na ito about this word justified. Iiwanan po natin ang Revelations 15:4 na tema natin within these 2 months. And I hope ang mga kapwa ko na nagpapahayag sa palpitong ito ay naroon na ididiin ang kahalagahan ng isang banal na Diyos na nag-justify, no, ng ating mga katatayuan sa dadating na panahon na yon, na justified yung mga naroroon sa lugar na yon, no, na ating mararanasan sa takdang panahon. Kaya ang ating pananampalataya po ay justified. Pag sinabing, Pastor, i-word study nyo nga kami sa anong ba meaning ng justified? Well, as I have said, mababasa nyo ngayon sa mga bali-balita, mapapanood, iba-iba ng pangyayari, no, sa mundo, globally and locally. Wag na yung globally kasi pwede rin globally siya ngayon, nasa US siya. Di ba? Biruin nyo, justified ba yung kanyang paniniwala sa buhay na kahit sa kanyang nalalabi na lang panahon ng buhay, nakikimarites ako bigo pa rin siya sa kanyang love life. Wala daw siyang kapayapaan. No? May sakit na nga daw siya, wala pa siyang kapayapaan. Try to see kung justified yung kanyang reasoning. And then, locally naman, meron ding isang sikat na artista. Medyo nagpabaya daw siya dahil sa kanyang anak, 5 anak. And na-hospital siya ngayon. Trending din siya ngayon, naka-hospital siya ngayon. And kaya nga maingat tayo kay Aya. Talagang baka pag-iintindi. Although isa lang naman yan, kaso katumbas ni Aya, sa bigat. And doon din daw niya naunawaan yung halaga ng kanyang buhay, no? Yung sakripisyong ginagawa niya para sa 5 niyang anak. Bahala na lang kayo maghanap kung sino yung mga binabanggit ko na yan kasi hindi ko sila para banggitin. But ano yung focus ni Pastor doon? May pinapakita ko sa inyo ng mga sarili niyong kaisipan, desisyon sa buhay. At pwede bang sabihin, ano yung meaning na yon? And I would like to illustrate and do some word study. Sabi nga, justified means to be right or reasonable, or sa spiritual, sa world yun, to be right and reasonable. Kaya nga nakikipagtalastasan tayo sa mga kwentuhan, pansinin ninyo, merong bankero di ba? Pag bankero siya, sabi nga hindi sila makaporma doon sa boss nila. Tuloy-tuloy daw yung boss nila. Bankero yun. Siya lang nagsasalita. Di ba? Pero si pastor naman hindi, di ba? Pinapakinggan ko naman kayo And sabi nga dyan, to be right or reasonable, kaya nga ipipilit mo yun yung gusto mo. Yung gusto mo. Gina-justify mo yung kaalaman at kahit sa ano-anong mga usapan yan. Iba-iba medyo karanasan natin to sa lahat. Kahit si Pastor, ongoing nag-aaral naman ako sa mga kausap ko. Hindi dahil nag-aaral ako ng psychology noon sa Bible School. Alam ko, yung behavioral, ganyan.
Alam mo rin kung, lalo na, pag inangat ko na ngayon sa systematic theology, spiritual, mas alam ko na kung ang kausap ko ay sinungaling. Nadidiscern ko yun eh. Di ba? Dahil kung papanoodin nyo ngayon, kahit sa Congress natin, di ba, grabe ang kasinungalingan eh, kahit sa Senado. Di ba, lumuluhod na nga ang mga senador eh. Aminin nyo na. Grabe na, grabe na. No? Ano na mga katuwiran, talagang baluktot na. Baluktot na. May ebidensya na, nakita na. Ngayon, no, yung bago, nilabas na yung bisikleta, ninakaw na, tinaniman pa. Pero tinatayuan pa rin na talagang yung kanila ay tinaguri ang legal na paraan ng panghuhuli. Well, anyway, marami akong alam niyan. Ano po? And salamat sa Panginoon. Walang anak ng Diyos. Yan. Balik ako dun sa kinakaanuhan ng isang pamilya natin na pag siya umidad na, paano nga ba yon? Nagpapaalala siya sa kapwa niya mga magulang. Kung talagang tunay kang sa Diyos, hindi ka pababayaan. Nandiyan yung mga awit kanina, He is our healer, He is our, lahat na po eh. Pwede mo siya angkinin. And that's justification. He can be your protector, He can be what? Not just our Savior, no po? But andun yung aspect. But bakit ako tumahak ng word na justified? Siguro napansin ako ni Sister Michelle this week, may minonitor akong isang series doon sa justified na yun. Iugnay ko lang, globally, locally, grabe na ang patayan, di ba? Justified na pumatay ka kasi papatayin ka nung ano eh. Yun yung pinatinignan kong series eh. Pinanood ko eh. Yung justified na paano pumatay. No po? Dahilan ba yun? Katwiran ba yun? No? So, meron akong ipamamanhik na isang kind of word na justified sa spiritual knowledge. Sabi dito, the action of declaring or making righteous in the sight of God. Ang Romans 5 po nang ipaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang kapwa mga Kristiyano sa lugar ng Roma, yun po yung background, no? Sila po ay iba-iba ang mga katuwiran. Ano? Sabi nga, katuwiran is life. Dahil may alam sila doon na sila ay under the emperor rulership ng Roman Empire at kung ano-ano ang kanilang mga kaalaman. Pamumuhay, paraan, and hanggang ngayon, napakadami. I for one, ini-statistics ko yung pinagtsatsagaan kong ministeryo, yung chaplains ministry natin. Yung statistics pa rin, iilan lang talaga doon ang may knowledge, no, na tunay na Diyos na kinikilala. Majority, talagang dala sila ng katwiran ng namanang Roman Catholicism na yun. No po? Yung nadala ng mga, kahit alam na nila na taliwas sa Biblia, yun pa rin ang kanilang katwiran sa buhay. No? Meron ako doon tinignan sa posting the other day, nangihinayang ako sa kanila dahil mayroon silang naman tamang pag-iisip, nakarating sila sa mataas na katatayuan, pero ayun ang kanilang paniniwala. Yung Diyos nila ay isang ribulto. No? Pinuntahan pa niya kasi nilalakbay niya ngayon, pumupunta siya sa iba't ibang lugar nang may mga ganong ribulto. No? Kung saan meron daw naghihimala na mga kung ano-anong paniniwala nila. And we are not prejudging them, we are not condemning them. I'm presenting, that's their justification in life. Yun yung kanilang katwiran na kaya nga
lagi yung pinupuntos ni Pastor. Alam nyo, wag na sila. Kasi, yun nga laging pinipresent ni Pastor, yung mga wala sa Panginoon, wala sila ng spiritual knowledge eh. Kaya nga yung reasoning nila, sa tingin nila, tama yung kanilang ginagawa. Pero tayo, on the spiritual aspect, may gusto ko ipaunawa ngayong umaga, yung true meaning ng justified. At again, ulitin ko napakahalaga. Sabi nga po dito, that the action of declaring or making righteous in the sight of God. Yung ating ginagawa ngayon. Alam nyo kagabi, totoo po yun, nag-joke-joke kami kanina. Kasi sa kasiyahan namin kanina dito ng mga workers, po, nung nagpiprepare pa lang kami dito, ang ganda ng atmosphere. I'm really blessed, really always, sa mga buhay ng manggagawa natin. In their level, and then, meron kaming, just like David, he was dancing before the Lord. Pero David was not dancing before TikTok. He was dancing before the Lord. Hindi siya para umiksena sa isang camera at magsasayaw ng kung ano. At hindi ka na rin naiba. Tingnan mo, kung Kristiyano ka, and remind ko isang brethren, kagabi, ang bait naman, ano siya kagad? Delete niya kagad, then andun kagad yung acknowledgement sa akin, Pastor, thank you for that reminder. Bakit? Sa kasing kasiyahan, nakalimutan niya na he was justified already by the Lord. Sa kasiyahan niya, nagsasasayaw siyang ganun pakending-kending. Wala din siya pinagkaiba doon sa mga nasa TikTok ngayon na pakending-kending na nagtatambukan ng mga harap. Ano po? Sorry po for my words, pero totoo po yung words na yun. Walang kasinungalingan doon, walang kabastusan doon. Liban na lang, bastos po ang inyong pag-iisip. Kasi yun po yung talagang mga mapapanood nyo ngayon eh. Di ba? Talagang nakakalungkot na po ang mga katwiran ng tao ngayon. No? Yung kay Brother Joey, ganda yung binanggit niya babalansin ko. Hindi po masama ang TikTok, pero again, let me add up. Siguro sa concept ng paggamit. No? Kung yung apps gamitin mo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, well and good. No? Pero still, dahil yan po nga ay sinabayan ng kamunduhan, I really hope and pray magiging aware din po tayo sa tamang aspeto ng katatayuan natin. There's no need for us na gumamit ng TikTok. Maraming paraan ng technology, no, para mag-witness tayo, magpahayag tayo. You go on live. Okay po ang ating mga gadgets ninyo. Pwede na kayo mag-live lagi. Yung brethren na sinita ko kagabi, naglala-live siya. Di ba? You can go on live. You don't need the TikTok apps. Kung ano man, bawal ba yung binabanggit ko na yun? Right ko yun eh. Hindi bawal na sabihin ko, huwag kayo mag-TikTok. No. Kakabasa ko lang kanina. Our Constitution says, Article 5, the term ng freedom of speech. Makinig po kayo para matuto kayo kay Pastor Ed. Naka-record ba ako sa YouTube? Baka hindi nyo ni-record, sayang. Para matuto sila. Ano ang meaning, nag-illustrate ako, ano ang meaning ng justified sa amin pong pananampalataya? Article 5 of the Constitution, freedom of religion. Diba? Alam ko po yan. Hindi po ako pastor-pastoran. Diba? And kaugnay po ng mga kaalaman na ito, akin pong pinapaunawaan ng aming mga kapatiran. And kung sakali po, madagdagan kayo, kung hindi namin kayo kapanalig na nakakapanood kayo ng aming YouTube channel,
Dalangin namin. Makita nyo, ma-define ninyo. Balikan nyo po ulit yung wording ng meaning ko. What is the meaning of justified? And now I'm speaking po, hindi lang po para sa aming mga kapatiran, kasi pinuforward ko po sila ng aming dapat buhay na. Ng aming dapat ginagawa na. Sabi po dito, yung declaring or making righteous in the sight of God. Because hindi po sa aming paraan, meron kaming ipamamanik yung sa Revelations 15:4 po namin na aming paroroonan sa takdang panahon. Anytime, but huwag kayong mag-worry, this prophecy ng rumors of war, World War III ngayon, 2023, mas alam natin ang katotohanan sa Bible. Ang Diyos po nakakaalam ng timetable niya, bababa siya sa ulap, ano po? At kukunin niya tayo na mga nananalig sa Kanya. Yun po yung medyo tiyakin natin, ha? Na nananalig sa Kanya. No? And ito po yung gusto kong meron yung nandoon at ngayon ipapaunawa ko na dapat meron tayo. Dapat ang ating isang deklarasyon ngayon, we are justified. Diba? Sabi nga, justified is life. No po? Kasi ano man ang katatayuan natin ngayon, iba-ibang sitwasyon May pangangailangan, may karamdaman, etc. May sitwasyong, merong mga hindi pagkakaunawaan. Ito po'y kahit sa mga brethren na meron yan. Mga decision making ng pamilya, no? Kung ano yung mas yung mga katwiran ng bawat isa. Yan gusto kong, doon naman po ako sisingit lang. Gusto ko pa unawa sa inyo yung katwiran ng Diyos na yon. And pag tinagalog po natin kasi yung word na justified, may, again and again, ang English po kasi isa lang ang idea. Pero pag tinagalog mo, may dapat pagsamasamahin kang words. So either, when you say, you are justified, ikaw ay inaring ganap, tinanggap, kung saan ang magiging paggamit, ang iyong katwiran, and yung ibang aspeto pa po ng word na yon, ng justified, pinawalang sala, pwedeng gamitin yon, kung judiciary, ang mga nag-uusga, and then, on all aspect, saan man yung gamitin, tama ba ang iyong katwiran? No. Kayo yan. No? Sa mga puntos na ipipresent ninyo, sa mga, lalo na yung mga debaters, no? Ang gagaling yan. No? Ang gagaling nila. But, again, I'm speaking of a justified word ng katatayuan nating pang-espiritual. Kayo din po na mga wala pa po sa pananalig sa Panginoong Hesukristo. May pinapahayag si Pablo doon sa lugar na yun ng Roma. No? Pinapaunawa niya na sa kapwa po ng mga naroroon at makakapakinig, makakaalam, na ang sangkatauhan po ay isa lang ang paraan. Kaya nga, kung babalikan natin po, yung kabuuan po ng chapter 5, napakaganda po na makita natin yung akin pong puso doon. Sa verse 1, pinasimulan ni Pablo na, therefore, being justified by faith. Yan, galing Romans 5:1. Siyempre, ang key verse ko po mamaya, tatalunan natin. No? At kung andyan nga ba sila, Ma'am Jane, I do not know, baka may activity sila. Yeah. But, yun nga po, no? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So mga kapatiran, and sa mga wala po sa pananampalataya, nais po namin parating sa inyo isang katotohanan na ito po ang mahalaga ngayon sa ating mga buhay. Hindi po yung ano yung mangyayari sa mundo, ano yung mga paniniwalaan natin, kung ano-ano. Meron po tayong pwedeng panghawakan na isang katotohanan. No? Lagi kong sinasabing napakasarap. Lalo na si Pastor ngayon. I am on my 33rd year. No? And moving tayo sa ministry natin come November. And paki-block na nga po ang inyong calendar, November 12.
hoping na um, yung isang araw nga po, Wednesday, yun nga, oh, I have to say goodbye. Parang yung kanta namin kay Aya paghapon, may kinakanta kami dun eh, goodbye, goodbye. Yung sa The Moon, The Bear, and the Big Blue House, di ba? Kinalakihan po yun nila Eunice Dia eh. So ngayon, pinapalaki din namin yung kay Aya bago siya sunduin ng hapon. Ako din, I have to say goodbye to, nabasag na naman po yung isa kong ipin. So binunutan na naman ako nung Miyerkules. Diba? Makikita mo talaga, aging ka na eh. No? Sabi nga nung dentista, ganyan na po talaga pag umiidad. At dadating po ang panahon, mauubos po talaga yan. So, ready na ako doon. Papunta ako doon. Ano po? I-repair na lang daw po yung parang denture ko na nag-hold. Lalagyan ng panibagong ipin. Hanggang mabuo na yon, no? Hanggang step by step. So, we are in this life po na kung magiging pananaw mo lagi ay bebe, stress, problema. Alam nyo, hindi nyo na-enjoy ang buhay. Just have that in your hearts today. Yun po lang, napakasimple. Kasi mamaya po, magbe-breaking of the bread tayo sa inyong mga tahanan. Yung inyo pong mga elements dyan, kung ano man po. Pasensya lang po kayo ngayon. Kita nyo, ako pang humingi pasensya. First Sunday po kasi ngayon Basta naging one in spirit po kami. Hindi ko na maalam na magiging, napanood niyo po sila dito sa harap kanina. Puro disente sila ngayong araw pong ito, di po ba? Na-justify po na dahil First Sunday. Pati ako, hindi ko akalain Ako, sabi ko kasi First Sunday, suotin ko naman itong matagal ko ng barong na hindi nasusuot. Diba? Kasi dito po sa ministry namin, pero balanse po kami Hindi naman kami yung bastos na hindi modest ang suot. Inalisan na po namin dress code na dapat ang suot ay ganito, gano'n. Hindi na po, wala na kami uniform. Pero doon sa magpapa-uniform po sa amin sa anniversary, sa worship team, meron po may magpapa-uniform. Sila lang po yun. Pero kami yung Sunday, namin dito, we do not want to burden the workers kung ano yung kakayanan nilang isuot. At alam nila po yung kung ano yung modest. No? And part yun po ng aming reasoning dito. Yan. No? Makikita nyo po yung aming word ng justification. Doon po kami. May mga tinatayuan kaming doctrines po sa pananampalataya. Hindi po yan sa suot. Pero hindi naman po ako yung pastor na, alisin nyo na lahat yung earrings ninyo at yung mga ginto ninyong mga bracelet, lagay nyo na dito, i-offer nyo na yan kay Lord. Ganun yung ibang mga manggugoyong pastor. Piniperahan ng kanila mga tupa. Kami po dito kung ano pa nga pong maibibigay namin sa mga kapatiran Kaya nga naka-green na po sila lahat ngayon. Kasi bear na daw po. So iniintay din po namin. Iniintay na po namin. May kanta po kami dito yung therapy. Okay po. Ang gagaling po ng workers namin dito. Ang saya po namin dito. Although kidding aside po, yung aming pong mga biruan, pagpapasaya, and totoo po yun, kahit po ang inyong pastor dito ay hindi po ako yung pastor na ipipidistal. Narito po ako upang maglingkod sa Panginoon. Kaya nga binansagan na po nila akong si Mayor. Kasi nakabarong daw po ako ngayon. So may bago po akong bansag dito, Mayor. Although dati ko na po itong sinusuot. And, yung po mga reasoning na yun, pakitingnan nyo po mga puso ninyo ngayong umaga. Ano po ba mga reasoning nyo sa buhay ngayong umaga? Kayo lang ba lagi ang tama? Kayo lang ba lagi ang ganito? Kayo lang ba lagi ang maganda? Kayo lang ba lagi ang ganito? O ano? Alam niyo po, meron akong gustong ipaunawang word na pwede nating panghawakan habang nag-aantabay na tayo. Yung ma-justify mo, nangyayari na ito kasi katuparan nito ng mga sinasaad ng Biblia.
No? Sa isang magulang na baka nag-alala, mali po yung napakinggan yung pastor na yun. Aarugain po kayo ng Panginoon. Nakakatiyak po kayo. Manalig lang po kayo sa Kanya. Yun po ang tama. Huwag niyo pong mag-ipon kayo at pag tumanda kayo, mahirap makitira sa mga anak. Pag wala ka kay Lord. At tiyak din yun. Kung ang anak mo man hindi Kristiyano, kung ikaw ang magulang na Kristiyano, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Balikan niyo po si pastor. Wala pa pong bumalik kay pastor na nagsabi akong sinungaling. Diba? At kung ang anak lalo ay Kristiyano, mas nakakatiyak po kayo. Kaya nga dito po, kami ni Sister Michelle nakakatiyak eh. Na kahit kami na lang, at wala na sila Eunice, sila Dia, andito po ang pamilya namin makakasama sa Panginoon. Amen po ba? Parang, titignan ko ng reaksyon. Titignan ko. Huwag mo kayong mag-alala. Kung sakali, meron naman pong naipon na. Meron na kami pang ang tawag doon, meron na kami pang caregiver. Hindi namin kayo abalahin. Ganun pa rin ang pastor ninyo, hindi namin kayo abalahin. May pang caregiver po kami, nakakatiyak po kami doon. Ha? So, ganun po eh. And what more, balik na ako dito sa verse 9, kasi 3 lang naman po itong naka-highlights ko. So, talon ako sa verse 5. Again, sabi ng Romans 5:5, and hope maketh not ashamed, kinantayan kanina, the living hope, and because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Ano po? And nakaugnay po yun doon sa mga ilang bagay na gusto kong iugnay bago po yung verse 9 na akin po talagang key verse. Much more than being now justified by His blood. Ayan. Dugo is buhay. Di ba? Balik man kayo sa Old Testament, blood is life. Symbol talaga yan ng buhay eh. So, sinimbolize yung dugo ng Panginoon na gagamitin natin mamaya sa ating breaking of the bread. No? Nakaugnay yan eh. Ng kahalagahan. Na kahit yung nandun sa Revelation 15:4, alam nila from chapter 4, yung blood of the Lamb ang nagligtas sa kanila. Sila nandoon. Dapat tayo, bago tayo ma-justify na kasama tayo doon, alam na natin dito pa lang. Yun po yung focus ni Pastor. Kaya ina-aware na namin kayo, yung kahit yung mga tema natin, papunta doon, kasi someday po, yun po ang ating pananampalataya. Yun po ang mangyayari sa atin. Kasi kung hindi din po yun, mag-uwian na tayo, wag na tayong magtipon dito linggo-linggo, kasi wala po palang kabuluhan itong pananampalataya natin. No? Yun yung lagi ko sinasabi sa inyo, balik na lang tayo sa dati nating pagkatao. Balik tayo sa pagkawalang hiya natin dati. No? Balik tayo sa pagkamundo natin dati. Kasi, Kristyanuhan tayo eh. Pero hindi naman pala nangyayari itong mga katotohanan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Let me really remind, mga kapatid, nandun na po tayo sa panahon. Kahit po yung mga nanonood ngayon, nandun po yung aming paghihikayat sa inyo. Na ma-maximize nyo na po ang buhay. Huwag na po yung mga ganong OA, nandun sa napapanood sa FB, mga news na nagigising na siya sa katotohanan dahil nagsakripisyo siya sa 5 niyang anak, na kahit sa huling sandali na niya, yung kanyang love life ay hindi pa rin naging makatotohanan. Yun ba yung mga kabiguan, yung bang katwiran sa buhay? And lalong-lalo naman na, although nakikiramay po kami hindi po ito para mag-comment ako, mag-vlog. Di ba? Kawawang-kawawa na po yun. Natuluyan na talaga last week. This week, natuluyan na talaga. Kasi noon pa yun eh. Nire-report na, patay na siya. Mabuti natuluyan na po this week. Di ba? Grabe ang tao eh. No? Kilala niyo po yun kung sino. Bahala na kayo.
Tapos, para mag-trending siya, nandun ngayon. Kinantahan siya kahapon. Diba? Huwag na, maganda na yung mensahe ko. Pag kumanta ako, masisira eh. Ha? Pwede po mapaalala? Justified. Hashtag justified is life. Dahil very clear po ang verse 9, much more being now justified by His blood, we shall be saved from wrath, yung World War II yung binabanggit na yun, through Him. What if really, nangyari yan? Basta hanggang kaya pa kaya natin mag-worship? Kasi kung i-allow muna ni Lord yung World War II na yan, hindi pa tayo kunin sa ulap. Kasi rumors of war yan eh. Wala naman siguro ditong ganong edad kasi puro na tayo new generation na edad natin eh. Walang nakaranas nung World War II, no? Mga magulang natin yun. Sila grandma yun. Ang hirap ng buhay na yun. Ito World War III kasi nuclear na to eh. Chemicals na to kakalat sa buong mundo. And ano pa talaga ang halaga ng buhay natin? May mga memes sa Facebook yung halaga ng buhay. Lagyan nyo na daw ng year 20, dagdagan pa natin ng siguro year 20, and then 23. Year 23, hindi 2020. Year 20, basta ganon, lagdagan nyo ng 100 years. Tayo daw lahat ay wala na at wala na rin daw makakaalaala sa atin. Galing nung memes na yun, ano? Nasa Facebook din yun. Kasi si Pastor nga, nagtitingin ako ng current events. Ano ba yung mga katwiran ng tao na ito? Mga na ito, kung ano-ano. Na? Mga kapatid, merong pinakamahalagang katwiran na tinatamasa na natin. Baka hindi po natin alam, at sa mga hindi nakakaalam, sama po ng verse 21, sabi po dito, that as sin has reigned unto death, even so might, sabi nga po dito, very clear po, grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ, our Lord. Meaning to say po, that justification ng verse 9, nakaugnay po yun, no? Dun sa verse 16, and not as many as it was by that one sin, by one that sin, so is the gift for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. Yung 3 verses po na yun, pinapaunawa ni Pablo, again, hindi lang sa mga tiga-Roma, hanggang sa panahon po natin. Ito po yung panghihikayat ni Apostol Pablo at ganun din po ako ngayon on my 33rd year. Panghawakan po natin sa ating mga puso that we were justified by the blood of our Lord Jesus Christ. When He died for us on the cross of Calvary, and in verse 21, we have that eternal life. Yung pong hirap nila sa Roma noon, grabe. No? Under sila sa Roman Empire. And actually, ang dami pa rin ngayon. No? Sasampulan ko kayo, hindi naman ako, I hope, wag ma-offend yung mga makakapanood. Kahit yung doktrina po nung dating nagdala nung anumang kanilang naging katwiran sa iba't ibang mundo, pahirap ang kanilang kinikilalang Diyos, di ba? Literally, Psalms 110 po, meron na kaming mga verses, di ba? Meron kami Isaiah,
Pahirap po. Kailangan buhatin, iprosesyon yung Diyos nila kasi walang paa. May paa pero hindi makalakad. Yung ganun po ng mga paraan. Pahirap yung Diyos nila. Ang daming nahihirapan tuwing January. Di ba? Pipinitensya sila. Pahirap ang Diyos na kinikilala po nila. Na po? Pero lahat po yung pahirap na yun, inano na po yun inako. Kaya nga may word, doon sa word justified sa Tagalog, inaring ganap. Pinulfill ng Panginoong Hesukristo. Hindi na ako kumuha ng verses sa Old Testament Kasi from the Old Testament, symbol na po ang Panginoon Dito sa Romans 5, binabanggit Di ba? Until the time of Moses. Kasi yung law, andun yun yung kailangan mag-sprinkle ng blood lagi para for the atonement of sin, no? Sakali pong may makikinig kay pastor na mga kapwa ko lingkod ng Diyos, I know my words po, the atonement of sin, yung mga doctrinals po na yan, and I'm encouraging po ang mga brethren namin sa mas maunawang pagpapaliwanag po. Yung halaga po nung ginawa na yun, simbolo, nangyari na po yun sa panahon ng Panginoong Hesukristo, nang ialay po niya ang kanyang buhay, and yun nga po, buhay is life, blood is life, ano po? And, bang! Justified. Ano man ang mga dati nating pagkatao, ano man ang dati nating buhay, mapakriminal tayo, kasama na si pastor doon. Diba? Justified for this eternal life na ating paroroonan sa takdang panahon. I pray sa mga kapwa ko po, kahit ang mga children natin, mga anak, nakakatiyak kayo ano man ang mangyayari, kukunin tayo ng Panginoong Hesukristo sa ulap. Huwag kayong hahawak sa mga pantalon ni mama ninyo, ni papa ninyo. Hindi ubra yun, Dapat kayo yun, mga anak. Sa inyong edad pa lang ngayon. Basta naka 12 years old na, nasa na kayo, age of accountability na kayo pag 12. Kasi si Lord Jesus Christ, 12 years old siya, nung nandun siya sa temple, meron na siyang kaalaman, di ba? So, yun yung biblical nating pinapaunawa. Yun yung age of accountability. No? Sigon sa magulang na magpapalaki sa inyo, and yung mga anak, sabi ng Bible, sakaling wala pa si Lord at matanda na sila nanay, tatay, huwag niyong papaalisin ng bahay ninyo, huwag niyong kakawawain, di ba? Kasi ganun yung nandun nabasa ko nung nakakalungkot yung pastor na yun. Nananakot, pero para ka manakot na yung mga, dapat nga encourage mo na ang mga may mga anak na talagang aaruga. No? Pero yun nga mga kung ano-anong katwiran. Yun po ang aking hangarin ngayong umaga. Sakasakali po, bato-bato sa langit, ang tamaan, magsisi na po kayo. Ayaw ba? Magsisi na po kayo. Ganyan po si Pastor. I know. I'm called by God on my 33rd year. And wala po akong sisinuhin. Wala po. Kasi ang buhay ko po ay pag-aari po ng Diyos na siyang nag-justified sa akin pong katatayuan sa umagang ito. And sa kabuuan po ng mga kapatiran, be confident that you are justified. Ano man ang level natin. Siyempre, huwag kayong mag-worry. Sabi ko nga tutugunan tayo ni Lord. So far, wala tayong member, kapatiran, na sasabihin ko talagang napapahamak. Marami nga tayo ditong for God's glory, mga patotoo Huwag na lang po yung alam kong mga nagpapabaya talaga, nako-consequence. Kayo po yun. Kasi balik ako dun sa, ano ko po dito, word on the other side Ano yung other side ko pong word?
na gusto ko pong tignan ninyo. Kasi ang ganda po nung idea na yun lang eh. Meron lang po akong ihahabol dahil balik lang po ako dun sa definition ko kanina ng systematic theology. The action of declaring or making righteous in the sight of God. Ginawa na po yun ng Panginoong Hesukristo. Ginampanan na po niya. Pero on our side po, on our part, na po, we have also our responsibility. Philippians, very clear po, no? With fear and trembling pa nga daw eh. Di ba? We what? Our salvation. Pagkaingatan natin. Pagkahalagahan natin. Kasi wala tayong ginawa eh. Hindi ba yun maging issue sa puso natin? Merong Diyos na nag-aalay ng buhay niya para ma-justify po tayo. Para makarating tayo doon sa takdang panahon na yun na buhay na walang hanggan. We go to the basics lang po ulit ngayon. Hindi niyo po kailangan ng mga high-polluting doctrines, mga bago daw, na mga aral ng mga iba't ibang iglesia. Hindi po. Kaligtasan po sa Panginoong Hesukristo ang mahalaga. We were justified po. Yun po yung puso ni Pablo at yun din po yung puso ko ngayon na ipagpatuloy on my 33rd year, yun po ang mag-i-inspire kay pastor na magpagamit, gumampan, kung ano pa man po ang kakaharapin natin, ministry, dahil may katiyakan po ako that I am justified by the blood of our Lord, Jesus Christ po. Sama po ng pagkakataon sa inyong mga tahanan, ito po yung simbolo, ihanda po ang inyong mga elemento, ano po? Nandito po, as we move on po, ano man meron kayo, water, coffee, or ano man ang inyong pandesal, tinapay dyan, gagamitin po natin yan as part of our sabi nga, elements, no? Na lagi pong ginagamit. Lagi na po yan, paulit-ulit na kami dito,